Napakalaking tulong sa amin yun, lalo-lalo na sa sahod namin bilang company driver. Siyempre, pandagdag din ng sa pamasahe, sa bilhin sa mga ulam or bigas, ganyan. Napakalaki, tsaka kung mapapatupad, napakagandang priority para dinagdag sahod nila. Itaas ang sahod. Ito ang matagal ng panawagan ng mga manggagawang Pilipino gaya ni Peter de la Cruz. Aniya malaking bagay ang dagdag na halaga sa arawan nilang natatanggap na sahod. Bilang siya lang ang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, kinakailangan nilang magtipid para mapagkasya ang higit 600 sweldo niya kada araw sa gastusin sa bahay, pag-aaral ng kanyang panganay na anak at gatas para naman sa bunso. Pinagkakasya naman yung 600 plus na sahod ngayon. Kailangan magtipid, minsan nakakaraos, minsan meron din nakakaurang din dahil minsan kinakapos din. Ngunit kung para sa mga manggagawang Pilipino, pabor ang dagdag sahod. Malaki rin ang epekto nito sa mga negosyante dahil ito naman ay dagdag gastos sa kanila. Ayon kay Michael Ricafort, isang ekonomista, ang 200 pesos na panukalang dagdag sahod ay 31% increase na kailangang pasanin ng mga employer o negosyante. Dahil sa pagtaas ng cost of production at cost of labor ng mga kumpanya, ipapasa nila ang pasan sa publiko kung saan ang mga presyo ng bilihin ay tataas din. Ang experience din kasi sa wage hikes, no? Tumataas yung presyo ng mga bilihin. Siyempre, ipapasa yan ng mga, tumataas yung cost of production, cost of labor, o ipapasa yan sa mas mataas na presyo ng mga produkto at serbisyo. Nakita natin yun nung nagtataas ng minimum wages, through the regional wage boards. Pagka take effect nun, tumataas kagad yung mga presyo ng bilihin. Paliwanag pa ni Ricafort na sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hindi lang naman mga manggagawa ang apektado, kundi ang lahat ng Pilipino ay tatamaan sa mahal ng mga bilihin. Samantala para naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, mahihirapan partikular na ang mga maliliit na negosyo sakaling matuloy ang pagpapatupad ng panukalang 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa. Ang problema, pagka nagtaas ka ng sweldo na hindi naman alang koreksyon sa benta ng kumpanya o kita, ang gagawin mo, magtaas ka ng presyo para mahabol mo. Or, kung hindi na kayang bilhin dahil mataas ang masyado, magbawas ka ng tao. At kung hindi mo magagawa sa dalawa na yun, magsasara na lang, lalo na maliliit na kumpanya. Kaya para sa ECOP at sa ekonomistang si Ricafort, dapat ibigay ang pagpapasya sa Regional Wage Board kaugnay sa aumento sa sahod ng mga manggagawa dahil mas alam nila nito kung ano ang kakayahan ng bawat negosyo o kumpanya sa bawat rehiyon. Hindi kagaya rin sa Regional Wage Board na hindi yan ang perfectong sistema pag ng sweldo, pero yan ang pinaka-logical. Nandiyan ang NEDA, nandiyan ang DTI, nandiyan ang DOLE, nandiyan ang representative ng workers, nandiyan yung representative ng employers. Taon-taon ginagawa yan. Lahat ng patatawag, lahat ng data, nandiyan. Tinitingnan lahat yan. Balansyado yan. At pagka lumabas yan, lahat ginagawa lang namin dahil alam namin pinag-aralan. So far, yung nag-work, yung regional wage boards, kada rehiyon, iba-iba yung decision. Although, hindi naman nalayo, pero at least, taken into consideration yung unique business and economic environment ng bawat rehiyon. Kung kaya nila o hindi. Tsaka nagkakasundo-sundo. Yung tripartite, tatlong parties, yung nagkakasundo-sundo. Nagmi-meet sila halfway. More or less, may consensus sila na derive.
Una nang sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na hindi nila hinahadlangan o hindi nila tinutulak ang panukalang 200 pesos na daily wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Aniya nagbibigay lang sila ng mga impormasyon o technical inputs para matulungan ang publiko na maintindihan kung paano maaapektuhan ng dagdag sahod ang mga manggagawa at ang ekonomiya ng bansa. Gusto ko pong bigyan ng diin, no? Kasi sa mga nakalipas na panahon po, pag nagbibigay po kami ng technical inputs, binibigyan po ng ibang kalhulugan. Hinaharang daw po namin o nag-o-object kami. Gusto ko pong bigyan ng diin, hindi po trabaho ng DOLE yon. Ang trabaho po ng DOLE, tiyakin na kung meron pong batas, ma-implement. At kung meron pong mga nuances o mga circumstances, consequences, aalalay pa din po kami. Ayon sa mga eksperto, kung magkakaroon ng legislative wage hike, kailangan itong mapag-aralang mabuti dahil malaki ang impact nito sa mga kumpanya o negosyo sa bansa, maging sa pagtaas ng ating overall inflation. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.